Magandang araw po sa inyong lahat, mga nanay, mga tatay. Si Doc Ben po ito. At ngayong araw po ay pag-uusapan po natin yung mga risk factors for preterm delivery or preterm birth. Bago po tayo magsimula, I just want to tell you guys that this is not medical advice. Sa po akong doktor, nandito po tayo sa Amerika, nagtatrabaho at nag-aalaga po tayo ng mga premature babies. So kung kayo po ay buntis at nagpaplanong maging buntis, marami pong risk factors na maagang i-deliver ang inyong baby. So, a baby that's born less than 37 weeks is a preterm baby. And the lower the gestational ages, kapag ka mga babies pinanganak, 23, 24, 25 weeks, talagang kinakailangan po silang i-admit sa neonatal ICU or sa NICU dahil kakailanganin po nila ng suporta. So, kung kayo po ay nagkaroon ng preterm baby before, ito po yung predictor talaga na magkakaroon kayo ng another preterm baby. So, a history of preterm birth, taas po yung tsansa na magkaroon po kayo ng another preterm baby. So, ang kasunod po, yung tinatawag nating cervical shortening. Maikli po yung cervix, kaya kapag ganito po, madalas nagkakaroon po ng mga preterm delivery ang isang buntis o ang isang nanay. Marami pong mga medical conditions that would predispose a mom na mag-deliver po ng isang preterm baby. Kung kayo po ay may diabetes or hypertension, ito po yung maririnig ninyo, yung mga uncontrolled diabetes, or kung kayo po ay mga history ng preeclampsia, chronic hypertension, mga risk factors po ito na pwede po kayo mag-deliver early. Ngayon, meron din po mga nanay na meron silang tinatawag na multiple gestation or kayo po ay nagbubuntis ng mga kambal. So, kambal, triplets, kapag ganito po, at risk po kayo dahil pagka marami yung baby sa loob, mas mataas din po yung chance na mag-deliver kayo ng maaga. So, meron din pong iba po pong mga studies na nagsasabi kapag may iba pa po kayong sakit or kapag increased stress, kung meron pong mga trauma, kung meron pong history ng substance use, or naninigarilyo, ito po mga risk factors din po for preterm delivery. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mami, alam po natin itong mga ganitong risk factors. Pero, I would highly recommend na kapag meron kayong ganitong conditions, that you have to be regularly and faithfully following your obstetrician. Kung ano man po yung sinasabi ng inyo pong doktor na babalik kayo dito for high-risk clinic, sundin po natin yung ating OB dahil sila po yung nakakaalam kung ano po yung magiging plano para po sa inyo. Kami po bilang mga doktor na nag-aalaga ng babies, syempre, kinakausap rin po namin kayo if tinatawagan tayo ng OB for consult. Dahil syempre po eventually kami mag-aalaga ng inyong baby. Pero kaya nga po ng sinasabi sa atin ng mga matatanda, yung prevention po is the best form ng na hindi po tayo magkaroon, mailagay sa ganong condition. So yun lang po, magandang araw po sa inyong lahat at kung may mga tanong po kayo, please leave your comments and then I'll try to answer those. Again, gusto ko lang sabihin, this is not medical advice. Marami pong rason kung bakit kayo po pwedeng magkaroon ng preterm delivery. But masasagot po ito ng inyong obstetrician or whoever is taking care of you guys. Have a good day.